Dumating po ako dito sa Italia, year 1990. I was 16 years old then. Bali, nauna po yung parents kong dumating dito, year 1995. Overstayer sila for 4 years. Then, nagkaroon ng Turco-Napolitano amnesty, naging regular yung position nila. Then, nakuha nila kami as tourist. After 2 months of staying here sa Rome, bumalik kami sa Pilipinas. 1992, bumalik ulit ako dito. Kasi syempre, pag petition, dapat before 18, makabalik ka na rito. Then, finally, yung mga brothers ko, nag-decide na silang dito magpatuloy ng pag-aaral nila. So, hindi na ako pinayagang umuwi ng Pilipinas alone. So, wala akong magagawa kung hindi mag-decide. Then, na mag-aral na sa Italia. Then, kumuha ako ng Italian language course. Nag-aral ako, napakahirap. After a year, kumuha ako ng exam and finally, nakapasok ako sa isang Italian school. Unfortunately, hindi ko na napagpatuloy yung course ko, BS Math, sa Pilipinas. Kumuha ako dito ng tourism course. Hindi madali dahil bukod sa nakita ko yung totoong trabaho ng parents ko na akala ko gaganda ng pictures nila, no? Nakita ko yung hardships nila na hinarap nila. Lalo akong naging determined, no? Napagpatuloy ko yung pag-aaral ko at kung papalarin, hindi na iyon yung maging direksyon at maging klase ng trabaho ko dito sa Roma. Pero bukod dun sa hinaharap naming hardships, no? Sa school, yung hindi ka marunong mag-Italian, yung at the age of 18, gusto mong ma-discover ang buong mundo, gusto mong ma-discover ang eternal city, wala kang kasama dahil wala kang friends. Bukod sa mga pinagdadaanan mong yon, bihirang-bihira ang Pilipinong mamimit mo, na makakasama mo, na magbibigay ng encouragement sa'yo. Kasi alam naman natin lahat, napakarangal ng trabaho ng mga Pilipino dito. 99% ay domestic workers, no? Tinuturing talaga silang miyembro ng pamilya. Pero syempre, gusto naman nating ipakilala na may iba tayong kakayahan. So, iyon po yung pinagsumikapan ko kahit walang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Wala naman ako ibang choice kung hindi magsumikap. Kasi kahit gusto kong maglakwatsa, kahit gusto kong mag-disco, kahit gusto kong mag-bar, wala naman akong kasama. So, ayun, nag-aral ako. After nun, napapunta ako sa isang church. Dahil siyempre, kung gusto tayong mga Pilipino, sabi nga, ang Pilipino raw pagka bagong salta sa isang foreign country, hindi employer kaagad ang hinahanap. Ang unang hinahanap is simbahan. So napunta ako sa simbahan, naging member ako ng choir, naging very active ako. Nakita ko yung pangangailangan ng community. So nung natuto ako mag-Italian, ako palati yung kinukuha nilang sort of interpreter, no? Pakikipag-usap sa employer, pakikipag-usap sa doktor. So nakita ko yung needs na yon, yung pangangailangan, yung language barrier na napakatindi, hindi lang sa family ko, kundi sa buong community. Iyon yung nagpalapit sa akin para maging malapit ako sa community, magkaroon ako ng social commitment. Habang napapalapit ako sa community, dumadating naman yung opportunity na nakapagtrabaho ako bilang isang sekretarya sa isang home for the aged. Iyon talaga yung una kong trabaho. Then after nun, pumasok ako sa isang insurance company. Nakita nila yung necessity ng Pilipino. So, nag-promote kami, pinromote namin. Nung nakita ako ng mga kababayan natin na nandun ako, hindi ko alam kung bakit puro legal issues ang sinasampa nilang problema. After nun, nagbo-boom na yung pagdating ng mga dayuhan, ng mga foreigners sa Italy. Naghanap nga ang isang newspaper, ang isang Italian company, ng marunong mag-Italian at the same time fluent magsulat sa sariling language. Kaya ako napapunta at nakapagtrabaho bilang editor-in-chief ng isang newspaper para sa mga Pilipino rito na match naman para talagang pinagtagpo ng tadhana kasi since malapit ako sa community, yung content ng newspaper is all about migration issues, kung paano mapapadali ng isang Pilipino yung kanyang pamumuhay dito sa Italia, no? Kung paano magkakausapan ng employer, kung paano hihingi ng kanyang
karapatan, kung paano ipapaalam din at the same time ang kanilang obligasyon, no? Dahil nandito tayo sa isang foreign country, kung paano natin natatanggap yung mga benepisyong ibinibigay sa atin, dapat din naman natin sundin kung ano yung obligasyon natin bilang mamamayan. Siguro dahil dyan sa takbo ng trabaho ko, sa pagmamahal ko sa community, nagkaroon kami na isa ako sa founding member ng ASLI, no? Associazione Stranieri Lavoratori in Italia. Ang aim nito is, first and foremost, maturuan ang lahat ng mga foreigners dito na nakilala tayo bilang mapagkakatiwala ang mga manggagawa, pero ipakita rin natin at the same time na mayroon tayong ibang kakayahan. Ipakilala natin ang ating kultura through songs, dances, foods, and everything. Marami na mayaman ang ating kultura. At at the same time, elected president din ako ng ENFID Italy, European Network of Filipinos in Diaspora. Ang aim naman nito is bukod sa matulungan ng mga Pilipino ma-integrate, no, sa host country, magkaroon ng sharing of best practices ang mga Pilipino hindi lamang dito sa Italia kundi sa buong Europa, no? That's why nung nagkaroon ng matinding bagyo sa atin, nag-fundraising kami, naka-raise kami ng fund para makapagpatayo ng isang eskwelahan, no, isang school, 2 classrooms, no, para isa siyang long-term program naman sa Pilipinas. At the same time, sa trabaho ko naman, patuloy po yung dating ng mga questions ng ating mga kababayan at hinihingi nila ang paglilinaw, no? Mga paglilinaw tungkol sa mga pagbabago ng batas sa Italia kasi napakadali rin pong magbago ng batas sa Italia. So sa tulong naman po ng newspaper, iyon po yung pamamaraan na ginagawa namin ng kumpanya ng Stranieri in Italia at ng Ako ay Pilipino newspaper para po hindi maligaw ng landas yung ating mga kababayan na kasalukuyang naninirahan sa Italia. Kung paano rin sila matulungang makapagpetisyon ng kanilang mga anak, ng kanilang mga magulang, o kung nagkakasakit man sila, kung paano sila makakatanggap ng angkop at tamang serbisyo sa pangkalusugan. No? Kung paano po dumadami ang populasyon ng Pilipino sa Italia, estimated po is umaabot tayo sa 230,000 Filipinos ngayon, no? Undocumented and not. No? So medyo malaki yung bilang, almost 40 years na po ang mga Pilipino dito sa Italia. So ibig sabihin lang po nun is tumatanda na rin yung populasyon. So yung mga veterano nating Pilipino na nandito pa, year 80s, nag-uumpisa na po sila magkasakit. Kung noon nakikita lang natin ng mga Pilipino sa loob ng bahay para magtrabaho, ngayon po nakikita na rin natin sila sa mga paaralan. No? Paaralan dahil hindi sila yung nag-aaral, yung mga anak na nila. And unfortunately, nakikita na rin po sila sa ospital. So, ngayon po, may mga proyekto ang ENFID at saka ang ASLI na nagbibigay po kami at nagsusuporta rin kami ng mga mediators, no? Cultural mediators, na makakatulong, no, sa ating mga kababayan na maunawaan, maintindihan kung ano ba yung nakasulat sa kanilang, no, medical certificate, kung paano makikipag-usap sa doktor. Kasi po, habang siguro nagtatrabaho, madaling maintindihan kasi masipag naman tayo. Pero siguro pagdating sa pag-inom ng gamot, pakikipag-usap sa doktor, anong klase ng mga check-ups ang dapat gawin. So, yun po, sa tulong po ng mga mediators, ng mga asosasyon na nabanggit ko kanina is nakakapagbigay kami ng additional services sa kanila. Definitely, syempre, oo, malaking impact to, no? Kasi ako, Pilipino ko, ang presidente ng Italia, nakikita ko daily sa TV, madalas kong marinig ang kanyang mga pananaw, hindi lamang sa mga Italians, kundi pati sa amin, no? Sa mga foreigners na nandito. Yung mga programa niya parati naming naririnig. Programa sa second generation. Although naririnig din namin parati si President Aquino sa TV, sa radio, sa YouTube, or sa social network, iba pa rin yung personal niya kaming bibisitahin. Kasi siya pa rin ang tatay namin. No? Although nasa host country kami, kinuturing namin second country ang Italia, ang puso namin pusong Pilipino pa rin.
ang puso namin, kalahati ng puso namin na iwan sa Pilipinas. So normal lang na matuwa kami, na bibisitahin kami ng tinuturing naming ama. Bukod doon, gusto rin namin siyempre mapakinggan kung ano yung mga sasabihin niya sa pagpunta dito sa amin. Kasi siyempre pinaghahandaan din namin to dahil bilang Pilipino, dito kami naninirahan, dito kami nagtatrabaho, pero hindi po pwedeng hindi kami umuwi sa ating bansa. Umuwi kami bilang turista, umuwi kami dahil gusto namin doon mag-retire, o uuwi kami dahil nandun ang property namin, uuwi kami dahil nandun ang aming mahal sa buhay. So, bahagi pa rin kami at inaasahan namin bahagi kami ng mga susunod pang programa. Kasi marami rin kaming hinaing, marami kaming gustong sabihin sa kanya. Dahil pag nandito kami sa Italia, normal lang na kontrolin ang documentation namin ng 10 beses. Kasi kami, foreigner kami. Pero syempre, pag uwi namin sa Pilipinas, Pilipino kami. Iba yung inaasahan namin at hihilingin namin pagtanggap sa amin ng sariling bansa namin. No? Alam naman natin yung mga issues dyan, di ba? Naging very active ako sa newspaper, ako bilang presidente ng mga association, ng nabanggit kong association, dyan sa Balikbayan, Boxes na yan, sa Tanimbala issues na yan, naging very active kami. So, nais din namin na iparating sa pagdating ni Presidente ang aming mga nais sabihin ng personal sa kanya. At syempre pa, inaasahan namin na sa kanyang pag-upo at patuloy na pag-upo sa panahong nalalabi is, mai-consider niya, no, na ang mga Pilipinong pinanganganak sa Italia ay hindi automatically Italian citizen hanggang sa kasalukuyang batas. Ibig sabihin nun, bukod sa dugo hanggang sa papel, Pilipino pa rin ang dala naming nationality at may karapatan kaming humingi ng aming mga karapatan sa kanya bilang presidente ng ating bansa. Particularly, yung mga existing policies, no, ng mga umuuwing manggagawa sa Pilipinas. Hindi kasi current issue to sa Roma, hindi lang siguro sa Roma, magagarantya ko sa inyo sa buong Italia, yung pinaglalaban naming OEC, no? OWEC. Gusto namin na maiparating sa presidente na kami, fortunately, bilang cover ng Italian law, dahil dito kami naglilingkod, dito kami nagtatrabaho, napakaganda ng coverage na binibigay nila sa workers. No? May mga sitwasyon kami rito sa Europa, hindi lang sa Italia, na hindi dapat cover ng mga existing policies na meron ng Polo OWA. Ang nakikita kasi namin is parati kaming naipapares, no, sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Dito, karamihan is dumadating, lalo na sa ngayon, through family reunification. Nagiging permanent residents ang mga Pilipino rito. Carta di Soggiorno holders kami. Ang mga dumadating dito na nawawalan ng trabaho, binibigyan ng Italian government ng 1 year na tinatawag na attesa di occupazione, permesso di soggiorno, permit to stay habang naghahanap ka ng trabaho. It means lahat ng benepisyo, yung unemployment benefits, ay entitled ang isang Pilipino rito kahit normal lang na permit to stay ang hawak niya at meron siyang mga qualification, ibig sabihin nakapagtrabaho siya. No? Hinihiling namin sa gobyerno, no, na paki-rebisa, kailangan rebisahin yung existing policy ngayon. Kasi may maraming puntos na hindi nag-e-eksakto at hindi angkop sa sitwasyon namin ngayon dito bilang mga immigrant sa Italia. Iyon talaga yung particular request namin. Pinarating namin to sa embahada, pinarating din namin to kay ambassador, and definitely kung makakarating to kay president, napakalaki ang masusolusyonan niya. Dahil ito'y sitwasyon, tuwing may Pilipino na lang uuwi sa Pilipinas, pag tuwing babalik na lang dito sa Italia, may problema. Dahil hindi ma-issuehan ng exit pass. Tuwing may employer na bibigyan ng verification and authentication ng kanilang employment contract, nagre-risk ang ating kababayan na mawalan ng trabaho dahil hindi dapat sila ang humihingi noon.
dapat ang humihingi Italian government. So, since hired na ang Pilipino, mayroon siyang working permit, and that's it. No? So, may mga dapat tingnan, may mga dapat ripasuhin, may mga dapat rebisahin dahil marami existing policies na hindi angkop sa sitwasyon ng mga Pilipino dito sa Italia. Sa kasalukuyan, alam po natin na ilang taon na, no, na walang inilalabas na batas ng Italian government, yung direct hiring. Para po sa akin, sa isang banda, maganda na walang direct hiring sa kasalukuyan. Kasi po yung direct hire na yon is pinapapasok, bago pa man dumating ay isang Pilipino sa Italia, domestic worker na siya. No po? So ngayon, may ibang mga channels, no, ng pagpunta sa Italia. Hindi lamang po bilang domestic worker. May tinatawag tayo diyang Carta Blu. Ibig sabihin po yung mga qualified ng Pilipino na nasa Pilipinas ay maaring makarating na sa Italia. No? May mga agencies sa Pilipinas, mga ahensya, kung saan kailangan po na maturuan muna isang Pilipino, no? Na mag-aral ng Italian at magkaroon ng yung mga courses, no, para at least ma-update sila sa mga courses dito para makarating dito. Hindi lamang po 'yon. Pati po ang mga estudyante natin, no, yung mga tapos na, yung graduate na ng high school at nakapag 2 taon na at least sa college, no, kasi alam naman po natin na dito sa Europa, iyon yung kanilang educational system, no. May mga paraan po dahil hindi ang buong Europa po kasamang Italia is nagpapalabas po ng batas taon-taon paano makakarating ang isang foreign student para makapag-aral dito. So, may website din po ang aming newspaper. Ini-encourage ko po ang mga kababayan natin na marami pong channel sa pagpunta rito. Hindi ko po sinasabing napakadali. Alam po nating mahirap, no? Pero po kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan pa? Wala pong direct hiring para sa domestic job. Kaya po kung ano po yung existing, siguro sa pagkakataon ito, yung hinahangad nating mga Pilipino na mapalitan yung imahe natin at mapakita natin yung iba nating expertise, ay dito natin mapapakita sa mga ibang instrumento ng paraan pagpunta ng Italia. Okay, siguro po pinakahuli kong mensahe sa ating mga kababayan, no, na nasa Pilipinas, na ang kanilang kapatid, magulang, asawa, o ate, na nandito sa Italia na nagtatrabaho, napakahirap po ng trabaho sa Italia. Napakabilis po ng mundo rito. Sabi ko nga kanina, tulog pa lang, hindi pa nagigising sa umaga, kumpleto na yung maghapon. Ang pinakakulang sa maghapon ng isang worker dito is umupo, kumain at magpahinga. Wala yun sa schedule namin. Kung pwede kaming bendisyonan ng 48 hours a day, gagawin namin. Hindi yun para sa amin lamang, kundi para sa mga mahal namin sa buhay. Kaya yung mga mapapalad na anak, no, na nasa Pilipinas, na binibigyan po ng pagkakataon ng magulang na makapag-aral, wag po nilang sayangin yung pagkakataon na ito. Bukod po sa pawis, luha, dugo, buong kaluluwa po ng mga magulang nila rito o ng kung sino man pong kamag-anak nila dito ay itinataya namin para po sa magandang kinabukasan, hindi lamang po namin, ng ating pamilya, and hopefully ng ating bansa. Kasi po ngayon, lahat ng association, lalo ng NFID, isa po sa aming focus ngayon is yung social remittance. No? Bukod po doon sa remittance na bilyong-bilyon na remittance na pumapasok sa bansa, gusto naman po namin pag-usapan is yung social remittance. Ito po yung mga bagay na natutunan namin sa Italia na alam nating na makakatulong sa Pilipinas. Iyon po, no, iyon po yung gusto namin na most probably makakapagpabago sa takbo ng buhay ng ating bansa, pati na rin ng ekonomiya.